Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Di umre pagkaka-scam sa niloloan na pera online. Imbes na makahiram, siya pa ang nakuhanan. Yan naman ang rektang sumbong ni Ginoong Freddy Granadoso ng Cauayan City, dyan po sa Isabela. So, nasa kabilang linya po, si Mr. Freddy Granadoso. Magandang hapon po, Kuyang Freddy. Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Yan. Oo. Sir, eto, medyo familiar na sa amin ito, but kayo po, personally, paano po kayo? Nag-apply kayo ng loan? Di po ba? Tapos biglang kayo pa nahinga ng pera. Tama po ba? Yes, sir. Nahingan po talaga. Sabi ko na. Okay. Sige po, kwento nyo po kung yung nangyari sa inyo. Nung una po, kasi may gusto po akong i-fund na business. Tapos may nakita po ako sa Facebook. Clinic ko po yun. Tapos nag-apply po ako ng loan. Na-approvean naman po ng 70,000. Okay. Ngayon po, marami po akong nakachat hanggang sa pumunta po kami sa Telegram. Yung Telegram na Doon po. Oo. Okay. Sige po. Meron pong group po na apat po kami na parang nag-apply ng loan. Hindi ko po alam kung kakampi niya yung apat na yun kasi na-approvean naman po yung mga loan nila. Pinakita yung mga evidence na talagang kapag-loan sila ng 70,000. Sir, parang nainganyo naman na ako. Pero yung dalawa pa kasi yung option, yung una, magbibigay ng collateral o kaya yung 10% nung nilalabas namin ang i-deposit para para daw pumakuan ng bangko na kayang bayaran yung niloloan. Okay, sa madaling salita, Kuyang Freddy, yung niloloan ninyo na 70,000, tama po ba? Hiningan kayo ng 7,000 na 10%. Yes, sir, para daw pumakuan yung loan namin, ma-approve na kaya namin bayaran. Tapos yung na-approvean, sir, mali yung bangko. So, Kabisado ko na, sir. grabe. In total, magkano po inailabas ninyo? At anong online lending yung nirereklamo ninyo? BMC po, BMC Lending Corporation. Pero binerify ko po sa SEC. Meron pa naman po silang Legit Legit yung BMC. Opo. Or baka ginamit lang yung pangalan? Yun nga po, yun nga po Pero yung kailangan- rules dyan talaga. Pero kailangan talaga ang anti-cybercrime group natin, sir, no, talaga to ma-address because it's always the same modus, sir. Oo. Lagi tayong may ganitong sitwasyon na complaint. Ganyan na ganyan po, Sir Freddy, na merong mga, kunwari, kasama ka sa group at yung mga kasama mo sa group Parang ay kumbinsi ka. magsasabi na na-approve din yung kanila. Oo. Sad to say po, it's a modus. Kasi kapag po kayo'y nangungutang, ngayon lang po tayo nakakarinig na yung mga nangungutang, yung nagbibigay ng pera. Nagbibigay, oo. Kaya po, pero Sir Freddy, baka po matulungan kayo ng ating resource person, sir. Alright. So, teka, magkano po lahat na ibigay ninyo, Sir Freddy? Bali, 21,500 po, sir. Oh my God. Kala ko Munti ko na nga 7,000 sanang lang. itanong na baka mas malaki pa dun sa hinihiram niya, no? 70,000 inilang. Imagine mo, sir, 70,000, tapos nag-down siya ng 21,000. Grabe. Sana naman kinuha ni Mr. Freddy yung 21,000, ano? Baka na ipaloan. Baka nangutang ka pa sa iba para lang makabili din, ay makapambayad niyang ano. Ayan, But kaya anyways, sumasakit ang ulo ni Mr. Freddy. Sir Freddy, Mukhang huwag nalo po niya kayong rin yung mag-alala. 21,000. I-assist po kayo ng ating resource person para matulungan po. Natin, Atty. Saan pinadala yung 21,000? Paano niyo po pinadala? Through GCash? Through GCash po, sir. Go! Anong pangalan ng pinadalhan niyo po? Siyempre, ibang pangalan. Marami pong pangalan yung binigay Ayan na pero, nga. pero in-screenshot ko po lahat. Ayan, makakatulong po Sige. yan. Alright. Sige. Sir Freddy, para tulungan ka. Makausap natin si kabilang linya, si Lieutenant Giovanni Daniel, ang Chief Operations sa Digital Forensic Section ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Magandang hapon, Lieutenant Daniel. Yes po, sir. Magandang araw po, sir and ma'am. Oo. Regarding po sa complaint ni Sir Freddy po, napakinggan ko nga po. Mainam naman po at na-screenshot niya yung mga
pinadala niya through GCash at yun ang hahabulin po natin. Pag na-assess natin yung complaint niya, yung GCash account number, para ma-applyin natin na ang kaukulang cybercrime warrant. O kung yung tawagin ay warrant to disclose computer data, para malaman natin kung ano at kung sino yung subscribers information po. Ay, yung mga ganito ba, Lieutenant Teniente, ay nahahabol pa? Yes po, sir. Marami po tayong mga instances na ganyan po ang pangyayari. Okay. At the same time po, nakalagay nga dito kanina, BMC Online Lending. Chinek ko din po, sir, sa website ng Securities and Exchange Commission. Ang nakalagay doon na BMC Lending Corporation ay registered July 30, 2019. So iba po yung BMC Online Lending na sinasabi po ng complainant natin. Pa rin po itong BMC Lending Corporation na may Certificate of Authority. Pero Ayun. i-review pa po natin, ang ma-assess po natin, sir. I see. Maaari po ka naming anyayahan o imbitahan po sa aming himpilan. Yan. Kaso nasa Kawayan City si... Oo nga, medyo malayo si Sir Freddy, Lieutenant Daniel. Paano kaya magandang gawin May yan? RACO, baka pwedeng i-endorse natin sa RACO natin doon sa... Pinakamalapit. Yes po, ma'am. Meron po kaming cybercrime response team, ma'am. 24/7 naman po yun, ma'am. Sa Santiago, ma'am. Malapit lang po sa Okay. location ng complainant natin na si Sir Freddy po. Baka pwede nyo pong i-assist para itulay na lang natin si Sir Freddy doon sa inyong o kaya ipasundo mo doon sa kung sino man yung in charge doon. Kasi ganito, sir, may tanong lang ako, Lieutenant Daniel, kasi this has been the usong modus. Oo. Talaga, ano bang magagawa natin against doon sa mga link na yan, yung mga online na yan na talagang bumibiktima pa rin. Ito nga, ngayon ko lang nalaman, sir, na may mga biktima na taga dito. Usually, sir, ang mga victim niya, OFW. Oo. Lending. Talaga. Oo, kaya wala na. siguro Kahit sino na lang. Oo. Dapat meron talaga tayong magawa na bukod sa ating information dissemination ng paano natin ma-crackdown yung mga illegal na lending na nag-ooperate via online. Police Lieutenant Daniel, dahil uso ngayon ang Yes po, sir. online lending scam, baka pwede kang magbigay ng tip para to preempt similar victims in the future. Please. Yes po, sir. Regarding po sa mga online lending po, sir, ay ang masasabi lang, advice po namin sa ating mga magiginig, suriin po nilang mabuti yung mga lending na ina-applyan nila na kung maaari, bago sila magbitaw ng pera na pinaghirapan nila, i-check muna nila sa website ng Securities and Exchange Commission at mas mainam siguro piliin nila yung lending na mayroong physical office para mapuntahan nila personal at hindi puros online lang lagi ang transaction. Tama. Saka in addition dyan, sir, kahit i-check nila sa internet, talagang makikita nila legit yung mga ginagamit na pangalan nitong mga scammer na to. May tanong ko lang, Lieutenant Daniel. Di ba dito sa GCash, although meron tayong MOA, ang PNP at saka GCash, di ba pwede rin naman ditong mag-report ng kung na-scam ka, di ba? Meron ditong isang field na kung kailangan mo under dito sa may help, pwede kang mag-report ng scam transaction. Yes po, sir. Pwede naman po, sir, pero ang mainam niyan, pag gagamitin natin yan, hanggat maaari, bagong-bago pa lang o kaya kaka-perpetrate pa lang para mapigilan na natin o may report natin na hindi na maipasa sa iba para mailak po, sir. Correct. Kumbaga, within 5 to 10 minutes siguro, no? Para mas mabilis. Kasi, encash pa nila yan eh. Nangyari kasi sa akin yan eh. Pero ito siguro, sir, para Nakita ko. matulungan po si Sir Freddy, since ang hahabulin po natin, sabi nga na, where the money came from. Yan. Okay? So, Sir Freddy, makipag-ugnayan na lang po tayo. Ang contact center, ang message center natin ay makikipag-coordinate sa inyo para kung paano ka po itulay doon sa ating RACO na malapit sa Santiago. Sa Bella. Okay. Alright. Yes po. Yung kay Okay. Sir Freddy ko na lang po, tatawagan na lang po namin pagkatapos po ng pag-uusap namin po ito. Yun. Thank you Very so good. much. Action agad. So,